Good morning! Ako na naman po ito ang inyong real estate agent, si Dindo Vergara. And nandito po tayo sa The Grand Park Place dito sa Imus, Cavite. And obviously, isa na naman pong brand new house ang ipapakita ko po sa inyo. Itong ating bahay sa ating likuran, newly constructed and available na po siya sa market. Samahan niyo po ako, tingnan natin kung ano yung mga bagong features or design na makikita natin dyan sa loob. So, let's go! Alright, so napakaganda dito pa lang sa harap ng bahay, napakaganda ng bahay na ating house tour. And before tayo mag-start sa ating house tour, house specification muna tayo. Yung bagong bahay na construct siya sa 216 square meters of lot area and meron tayong total developed area of 288.08 square meters. Alright? And by the way, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Alright? Ito yung ating pedestrian gate and banda doon yung ating gate ng ating mga sasakyan. Right? So pasok tayo. Dito na tayo dumaan sa ating pedestrian gate. Right? Ayan. So pagpasok natin dito sa ating pedestrian gate, dito sa ating left side, meron po tayong garden. Ayan po, provision for garden. So, kakatanim lang ng ating Carabao grass dyan, kaya hindi pa masyadong color green. Yan. Dito sa harap, meron din po. Yan. And then, meron po tayong 2-car carport. So, malaki yung ating carport. Kahit van or ating SUV, kasyang-kasya po dito. So, ikutan natin yung ating paligid ng bahay. So kung mapapansin nyo, mayroon pa tayong mga construction materials. So hindi pa siya 100% completed. Meron na lang mga konting finishing touches na ginagawa doon sa loob. Kaya meron pa tayong mga construction materials na makikita dito. Ayan. So ito yung ating right side ng bahay. Dito sa ating right side, meron po tayong 2 meters wide na setback po dito, and then meron ding provision for garden, may space, may lupa. Ayan, bagong tanim lang yung ating Carabao grass na naandyan. Pakita ko sa inyo yung taas. Okay, so medyo inabutan na po tayo ng hapon dito. Ito yung ating door papunta sa kitchen, pero mamaya na natin titingnan. Dito sa ating service area, meron na tayong lababo. Kumpleto na po dito. Dito yung ating provision for automatic washing machine. Lahat po naka-set up na po dyan. May saksakan, may gripo. And then meron tayong kasamang water tank that can accommodate 700 liters of water. Ayan po. Ito yung ating likod. Pakita ko sa inyo. Ayan po. Oh. So dito sa ating likod, nandito yung ating lanay area. So napakalaki ng ating lanay area dito, napakalaki ng space. Actually, pwede tayong maglagay dito ng pag may mga bisita tayo, set up po tayo ng coffee table, dito tayo magkape tuwing umaga, or sa ating mga kids, pwede po tayong maglagay ng inflatable na swimming pool, malaking malaki. Ayan, so ito may space for garden, hindi pa lang naitatanim yung ating Carabao grass. Right? So ito yung ating sliding door. Ayan, papunta doon sa dining area. So ikot tayo doon sa harap and doon na tayo mag-start. Doon na tayo dumaan. Okay? Right? Nandito na ulit tayo sa harap ng ating bahay. Ayan po yung taas. Oh. Ayan. Napakaganda. So ito yung ating entrance door. Naka-open na siya. Ayan. So, pagpasok natin dito sa ating entrance door, ito yung unang-unang makikita natin. Ayan po. So, napakaganda ng ating entrance door, solid wood. And meron tayong handlebar dito. Napakaganda, stainless. So, yan. Dito sa ating left side, ito po, meron pa tayong space dito sa ilalim ng stairs.
Pwede natin gawing storage room or pwede tayong maglagay dito ng dito natin ilagay yung ating mga sapatos. Pwede kasi napakalaki ng space. Ayan, so ito yung stairs going up, pero mamaya na natin ipapakita yan. So ayan po, pasok tayo. Ayan. So dito, ito yung ating magiging receiving area or living area. Tingnan nyo naman po, napakaganda. So napakalaki ng ating space dito for living area, and banda doon sa may sliding door papunta ng lanay, pwede nating i-set up doon yung ating dining table or dining area. Ayan. So ikot tayo. Ayan po. Oh. Papakita ko sa inyo yung kabuuan ng ating ground floor. Ayan po. Oh. Ang ganda ng ating kisame. Ayan. So yan. So dito sa ating ground floor, meron po tayong bedroom. So kung hindi lang naka-open yung door na yon, hindi natin malalaman na may door doon kasi yung door niya parang invisible siya pag naka-close. So pero naka-open na lang siya, pero pasukin na lang din natin. Ayan. So dito sa ating first bedroom sa ground floor, ayan po siya. Oh. Meron pang mga kinakabit na mga konting finishing touches na lang dyan. Ayan po. Oh. So, mayroon din siyang cabinet. Meron siyang vanity area. So, dito lalagyan po siya ng mirror. Vanity mirror. And then, itong door na to, iyan po yung ating toilet and bath dito sa first bedroom dito sa ground floor. Ayan. Mamaya, pasukin natin yan. So, yan. So yan, ito po yung sinasabi ko, kung hindi siya naka-open, hindi mo, teka lang po hindi mo mapapansin na merong door dyan. Ayan po, pag in-close ko na. Ayan, hindi mo talaga siya mapapansin na may door dyan. So yung isang door na medyo slightly open, yan po yung ating toilet and bath. So papakita ko sa inyo. So yung toilet and bath dito sa ground floor, ano siya, tagusan siya dito sa first bedroom. Ayan po. Ito yung door na hindi ko binuksan kanina. Ayan po. So, kung nandun ka sa bedroom na yon, ayan, so, kung gagamit ka ng toilet, dito ka dadaan. Dito sa door na to. And then, kung dito ka naman galing sa kusina or dito sa living area, itong door na to yung gagamitin mo. Teka lang, i-close natin. Ayan po. Ito yung sinasabi ko na pag naka-close siya, hindi mo mahahalata na, ayan po, hindi mo mahahalata na may door dyan pag naka-close. Right? So, ayan. So, kung may kasama kayong senior citizen or yung ating mga elderly na nahihirapan ng umakyat doon sa second floor, tamang-tama yung bedroom dito sa ating ground floor. Ayan po. So, ipakita ko po sa inyo yung kitchen. So, ang kagandahan dito, ang nagustuhan ko sa layout ng bahay na to, so pagpasok mo dito sa main entrance door, teka, papakita ko po sa inyo. So, nandito po ako sa entrance door, main entrance. Ang makikita mo lang is yung receiving area and yung dining area. Pero yung kitchen, hindi mo siya kagad makikita, which is, yun po yung nagustuhan ko dito sa layout ng bahay na to. So, ito yung ating kitchen. Kailangan mo pang maglakad ng konti para makita yung kitchen. Wow. So, napakaganda ng ating kitchen. So, meron tayo ditong bar countertop. Ayan, yung ating mga kitchen cabinet, napakaganda. So, hindi mo na makikita yung mga handle kasi ganito yung pagbukas niya. Ayan po. Ayan. So, yung mga handle, hindi mo na nakikita. May cabinet tayo sa under counter, meron din sa taas. Ayan po. Ayan, ito yung sink natin. Hindi na siya yung traditional na stainless. Iba na yung design niya. Ayan po. And then ito yung ating pantry. Ayan po. Pwede nating ilagay dito yung ating mga groceries.
Alright? Talagang napakaganda. Masarap magluto dito sa kitchen na to. And then ito yung door papunta doon sa likod. Nanggaling na tayo dyan kanina. Right? So, once again, ipapakita ko po sa inyo yung ating kusina. Ayan po yung kusina. Napakaganda. Aesthetic yung design. Ayan po. Oh. And then ito naman yung view ng buong ground floor pag nandito ka sa kitchen. Alright? So, let's go up sa second floor. Alright. So, yan. So, medyo inabot na tayo ng hapon. So, ito yung ating stairs. Kung mapapansin nyo, napaka-elegant ng stairs natin. Ayan po. Ayan. Ito po, mayroon tayo ditong window. Nasa corner siya. So, yung upper part, ayan po, kung mapapansin nyo, fixed window po siya. Hindi siya na-open. And then, itong nasa baba, ayan po yung na-open. So, kung gusto mong pumasok yung natural light or yung hangin, i-open nyo lang po ito. Okay? So, tara sa second floor. So, dito sa second floor, meron po tayong 4 bedrooms. Ayan. So, isa-isahin natin. Okay? So, dito tayo sa bedroom 1. Ito po yung bedroom 1 natin. Ayan po. Malaki din po yung ating bedroom 1. Kayang-kaya maglagay ng queen size bed. Ayan po. Pasok tayo. Ayan. Napakaganda. Meron po tayong built-in cabinet. Merong dalawang door yung ating cabinet. May vanity mirror. Ayan, vanity area. So, kompleto po dito sa bedroom 1. Okay? So, let's proceed sa bedroom 2. Ayan. Teka, ito yung ating bedroom 2. Ito pala, sorry. Nasa ating left side. Ito sa bedroom 2. So, bedroom 2, almost the same in size kay bedroom number 1. Meron din siyang vanity area. Meron din siyang cabinet. And ang maganda, lahat ng cabinet natin dito sa mga rooms, ang height niya is from floor to ceiling na kaya marami po tayong pwedeng mailagay. Right? And then dito sa second floor, meron pa tayong parang landing area dito. May hallway. Ayan po. Oh. And then yan po, may design pa dito sa bandang gitna sa hallway. And then yung door na yon, yun po yung ating common toilet and bath. So sa bedroom 1 and bedroom 2, nag-share po siya dito sa common toilet and bath. Ayan. Alright. Complete fixtures po. Wala na kayong ipapagawa po dito. And then, may provision for heater. Ayan po, may saksakan na siya doon. So, kung gusto nyo magpa-install ng heater, pwedeng-pwede na po. Teka, pasok tayo dito sa shower area. Ayan po, may water closet. And then, dito sa bedroom 3, mayroon siyang sariling toilet and bath. Ayan po, sa bedroom 3, pasok tayo. Ayan, ikot tayo. Ito po yung sinasabi ko kay bedroom 3, meron din siyang cabinet, meron din siyang vanity area, and sa bedroom 3, may sarili po siyang toilet and bath. Ito po, oh. Complete fixtures kay bedroom 3, may water closet, may sink, and may shower area. Ayan po. So, maganda yung design ng tiles niya. Okay? Let's proceed sa bedroom 4, which is si master bedroom. Ayan. Ito po si master bedroom. Against the light na po ang ating camera. So, ito po. Si master bedroom, pagpasok mo dito, ito po yung makikita natin. Meron siyang malaking cabinet po dyan. Malaki din yung vanity mirror. Teka, pasok tayo.
Yan. Ito po, oh. Ito po yung design ni master bedroom. Meron din siyang design yung kanyang headboard. Ayan po, oh. Kompleto. And meron po siyang sariling toilet and bath dito sa ating bandang likod. Ayan. Ito po ang toilet and bath ni master bedroom. Kompleto and may jacuzzi. Ayan po, oh, may jacuzzi siya. Ayan. Napakaganda ng design ng master toilet and bath. May shower area din po. Ayan po. Alright. I hope nag-i-enjoy po kayo sa ating ginagawang house tour. So lahat po ng details ng bahay na to, ilalagay ko na lang po sa ating comment section or sa description box ng ating channel. So kung may mga katanungan po kayo, feel free to contact me. So let's go sa baba. Whew. Alright. Natapos natin i-house tour itong isa sa pinakamaganda or pinakamalaking bahay dito sa loob ng The Grand Park Place sa Imus, Cavite. I hope nag-enjoy po kayo sa ating ginawang house tour. And kung may mga katanungan po kayo about dito sa bahay, yung mga information na hindi ko na-mention kanina, ilalagay ko na lang po sa ating description box ng ating channel. So, kung may mga katanungan po kayo, feel free to contact me. Ilalagay ko po or nandito po yung aking telephone number. Feel free to contact me kung may mga katanungan po kayo and I'll be more than happy to assist. And sa mga kababayan natin na OFW, kung interested kayo dito sa ating property na in-house tour, again, yung aking telephone number, meron po siyang Viber and WhatsApp. So feel free to contact me. Alright? So hanggang dito na lang po muna and thank you for watching and see you on my next video.